Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap. Lingap sa mahihirap. So magandang gabi po sa ating lahat. Alam niyo po na ang pamilya ay nasa grieving time. Pero the Lord will give us peace. Ayan, pinangungunahan ni Kuya Val. So, gusto lang po namin mag-alay ng konting awitin at isang inspirational message para po sa inyo. Pwede po ba tayong tumayo? Kung alam po natin yung awitin na katapatan mo ng Diyos. Mawit. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin kami sa pakatapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, magmamarami pong salamat sa gabing ito na may mga tao nandito upang makidalamhati, makiiyak, makigala, Panginoon, sa anumang sitwasyon na meron po sa lugar na ito. At kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo upang ang pamilya nito, Panginoon, minsan pa ibigyan mo po ng comfort, Lord, at bigyan po sila ng kapayapaan, Panginoon, sa kanilang mga puso at matanggap, Panginoon, yung sitwasyon ngayon ni Tatay Dodong. Maraming pong salamat dahil alam namin na ang Tatay Dodong, Panginoon, ay nasa piling mo na dahil tumanggap siya sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ng kanyang buhay. Kaya maraming pong salamat sa iyo sa gabing ito. Nawa ang lahat ng mga narito, Panginoon,
ay patuloy din mabuksan ng puso, isipan, Panginoon, at makilala ka, Panginoon, bilang tagapagligtas at maging Panginoon ng aming buhay. Maraming po salamat sa iyo. Binabalik namin sa pinakamataas na papuri na may pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Oras po ito, nais po namin kayong bahaginan po ng salita ng Diyos sapagkat ang pagpano po ng isang tao sa mundo pong ito po yung isa sa pinakamalungkot na pangyayari at nararanasan po at nararamdaman ng mga mahal sa buhay. Sapagkat ito po ay maraming mga alaala na naiwan, especially sa mga mahal sa buhay. At ang salita po ng Diyos, ito po yung magbibigay ng kalakasan at katatagan sa sitwasyon na pinagdadaanan ng bawat isa. At nais ko pong basahin mula po sa Aklat po ng Juan, Kabanata 11, ang talata po ay 25. O John chapter 11, verse 25. Sabi po dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalat sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Yan po ang sabi ng John chapter 11, verse 25. Ang ating pong Panginoong Hesus, meron po siyang kapangyarihan sa patay at sa buhay. There is power in the name of Jesus. Ika nga po ang sabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Awit chapter 90, verse 10, ang buhay ng tao ay umaabot ng 70 to 80. Kung ating titingnan po from Genesis, ang buhay ng tao, ang haba ng buhay ng tao, umabot ng 969 years old. Ito po walang iba kundi si Matusalem. Sa Genesis chapter 5 verse 26, 969 years ang kanyang buhay. Hanggang umabot po ng 120 nung panahon po ni Adan, ni Abraham. At pagdating po kay David, sa Psalm 90 verse 10, ang buhay ng tao ay aabot na lang ng 70 to 80. Ang buhay po nating mga tao ay bigyan po ng part 1 and part 2. Ang part 1 po ng buhay nating mga tao, pagtungtong natin, pagsilang natin, umpisa na yun ng part 1 ng buhay natin. Hanggang saan yung part 1 ng buhay natin? Pagtungtong po natin ng 40 o 40 years old. Yun po ang part 1 ng buhay nating mga tao. Yung part 2 po, pagtungtong po natin ng 41, pataas. Sabi, ilagay natin hanggang 80. Yung po yung part 2 ng ating pong buhay. Ang tanong ko po, anong part na ng buhay meron tayo ngayon? Kung ikaw ay line of 40 na, nasa part 2 ka na ng iyong buhay. Ngayon, dito po sa ating pong nasarapan si Tatay ay sumakabilang buhay, kinuha ng Panginoon ang hiram na buhay. Meron pong tinatawag na tatlong uri ng kamatayan. Ang unang uri ng kamatayan yung tinatawag pong physical death. Ang physical death po, ito po ay mararanasan ng lahat ng tao. Ang physical death po, ito yung pagkahiwalay ng kaluluwa sa katawan ng tao. Ang buhay niya ay hiwalay sa Diyos. Ang pangatlo pong uri ng kamatayan, yung tinatawag na eternal death, ito po yung panghabang panahong pagkawalay sa Panginoon. Panginoon, kaya niyang buhayin ang patay. At ito po isang katunayan ng binuhay po niya si Lazaro. Nabuhayin po niya si Lazaro. Sa panahon pong ito, makikita po natin na yung biyaya ng Panginoon ay laganap kahit po saan. Lahat po tayo ay inaabot ng Panginoon sa pamamagitan po ng sa pamamagitan po ng kanyang mga salita na ating pong napapakinggan. Ang sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagbuksan natin ang Panginoon sa ating buhay. Ang kailangan lang po natin, tanggapin natin siya sa ating buhay. B, manalig po tayo po sa Kanya. And letter C, i-confess po natin sa Lord ang lahat. Lord, hindi ko kaya. Lord, wala akong magagawa kung hiwalay ko sa iyo. Lord, isa akong makasalanan. Lord, kailangan ko ng kaligtasan.
Sa hapon pong ito, sa gabi pong ito, sa iyong kinaupuan, iyong po natin ang ating ulo. Sumabay po kayo sa panalangin ito at alin po ninyong personal na panalangin. Sabihin natin, Panginoong Hesus, inaamin ko, wala akong magagawa kung ako'y hiwalay sa iyo. Inaamin ko, ako'y nagkamali, ako'y nagkasala. Panginoong Hesus, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat kong pagkakasala. Pinatutuloy kita, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon, Hari at personal na tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa oras na ito, Panginoong Hesus, ikaw na po ang maghari sa aking buhay at ang aking panalangin, lubos po kitang makilala. Hindi lang makilala, kundi ikaw ay aking mapaglingkuran sa aking buhay habang ako'y nabubuhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Heavenly Father, today we lay to rest someone so dear to our hearts, our beloved Lolo, father, friend, uncle, family. Thank you for the gift of his life, for the memories he shared, for the wisdom he passed on, and the love he gave so freely. As we return his body to the earth, we entrust his soul into your eternal care. May he find peace and rest in your loving presence. Free from pain, free from worry, surrounded by your love. Comfort us, Lord, in our grief. Hold our family together in love and in faith, and help us carry on our Lola's legacy with honor and grace. Though we are filled with sorrow, we are also filled with gratitude for having known such a good and generous, fun-loving man. May his spirit continue to live on in our hearts. Welcome him home, O Lord, where there is no more death, no more tears, no more pain, only peace, joy, love, and your everlasting embrace. Amen. In the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Maaari na po ba magsipag ito? Wala nang naging buhay ni Sir Garofredo. Inaanyayahan ko po si Ma'am Ina upang magbigay ng munting mensahe. Si Ma'am Lilia po.
Magandang umaga. Si Manoy, talagang close ko siya. Palagi kami nagtatawagan. The last namin I remember, we have a last dance last January 12 sa kasal ng apo ko sa Kapatagan, Davao del Sur. Sa hospital na si Manoy, yung first na pumunta siya, in-admit siya sa hospital. Tinawagan niya ako kasi birthday ko. Nag-greet pa siya sa akin. Hindi ko sa angka sa hospital. So, starting doon, hindi na ako makatulog. Sabi ko, kailangan puntahan ko si Manoy. Dami kasi kami memories. Ang anak ko lang sa kanya, napakabait na kapatid. Mapagmahal, maalalahanin. Kung mayroon akong panahon, makabisita sa Taal, siya talaga siya ang nag-asikaso. Talagang masikaso na kapatid. Wala kami. Minsan, hindi kami nag-ahaway. Wala kami diferensya. Kasi meron kaming komunikasyon parati. Nagtatawagan. Nung birthday ko, tumawag siya. Nag-greet pa siya sa akin ng happy birthday. Sabi niya, anong selebrasyon, anong lulutuin mo sa hindi ko sa may regalo sa akin na kambing. Sabi niya, si Andy, luluto kami. Okay. Uuwi ako dyan sa Malalag. Sabi niya, uuwi ako. Luluto din tayo ng kambing. Sige Noy, sabi ko, magpagaling ka. Magpagaling ka. Kala ko, makalabas siya noon. Pero lalong lumalak pala ang sakit. Yun ang malaman ko na ibinalik siya sa hospital. Hindi na ako makatulog. Mayroong sa loob ko na talagang gusto kong bumalik sa Manila habang makausap ko pa siya. Wow, Papa niya. Kaya lang hindi dumating kasi matanda na rin. Yun lang ang hinahangal. Ina-encourage ko sa inyo lahat ng naririto. Habang may buhay, habang may panahon pa, mahalin nyo ang mga magulang nyo. Pakita nyo naman na mahal ko siya. Ano na yung mga pamilya natin? The first ministry is our family. Kailangan talaga ang pamilya. Walang ibang kundi pamilya. Thank you sa lahat. Gandang umaga. So, on behalf po, on my family, kay Mama Judy, kay Mami Myra, and kay Mama Sheila, and kay Mama Ruby, maraming salamat po on behalf of our family sa lahat po ng dumayo ngayong umaga at nakibibing, nakipray, nakinog sa aming family. Nakakataba po ng puso na knowing napakadami pong nagmamahal at nagbibigay ng suporta until his last breath kay Lolo Dodong. Insight lang po. Nasa hospital po siya. Kitang-kita niya na po na nahihirapan siya. Pero pag tinanong po namin ng mga apo niya, mga anak, kung okay na ba siya, sabihin niya okay na. Kasi ayaw niya talaga tayo mahirapan, masaktan. Kaya kung meron man po last words na gusto ibigay ang aming lolo, sana po ang okasyon na ito
ay puno ng pagmamahal at kasiyahan. Naway na maalala po natin lahat ang mga happy memories natin kasama po si Lolo at saka patuloy po tayo magmahalan. Maraming salamat po ulit. Maaari na po kayong sumulyak. Pangungunahan po ito ng mga nasa likod. Susundan po ng mga nasa gitna at hinipin susulyap ang kanyang immediate Panginoon. Gawa na lang po tayo ng pila dito sa kanan. Lalabas man po dito sa kaliwa at babalik po tayo sa ating upuan o pwesto. Sa mga nasa likod po na nais pong sumulyak para sa huling pagkakataon, pila na lang po tayo dito sa kanan. Dito na lang po tayo pumila for the last meeting. Hawak mo lang yan, sir. Mamaya pa po niyo iaalay, sir. Ang mga bulaklak pong ibinibigay, mamaya niyo pa po yan iaalay. Pagkababa po ng casket, pagkahawakan lang po muna. Sige po yung mga nasa gitna po na nais pong sumulya para sa huling pagkakataon. Pila na lang po tayo dito sa kanan. Yung mga nasa second row po, palikod. Sige po, pwede na po kayong sumulya. Ma'am, sa inyo po yan. Later po. Adalahin? Opo. Na po, maaari na rin po kayong sumulya.
Hindi ka kayanin yan lang. Hindi ka kayanin mag-ano yan. Kahit pasunyatin na lang. Para makita niya si Papa. Kayo. Isang sakali niya. Sige, sulyap lang po. Sulyap lang, ma. Sulyap lang. Ipa, naipon na. Kulang tayo, Lola.
po niya. Baka lang paano, patanggal. Kasi papasara. Baka makasara dito. Po ang magsasara ng casket. Abot mo na kay sir. Yan. Lagay mo na. Ikot. Ikot. Iikot yan. At habang binababa po ang casket, wala po munang lalapit sa hukay. And after pong may baba ng casket, maaari na po kayo mag-alay ng inyong mga bulaklak. Muli po, pangungunahan po ito ng mga nasa likod. Susundan po ng mga nasa gitna at muli pong mag-aalay ng bulaklak ang kanyang immediate family. Gawa na lang po ulit tayo ng pila dito sa kanan. Huwag na lang po masyadong lumapit sa hukay.
Dito na lang po. Sige po, yung mga nasa gitna po na mag-aalay po ng bulaklak, pila na lang po tayo dito sa kanan. And last naman po ang kanyang immediate family. Patulungan mo. Habis mo na. Buka mo ba? Habis mo na. Ayan si Papa, oh. Habis mo na. Takot pa nila ito. Bakit na nila? Ganun mo na ba? Oo, ano siya? Ganyan lang. Ihabis mo na, ma'am. Ayos.
Sa kalsada. So mga kalingap, mga kaibigan, yan po natapos ang ating pong video kay Pinsan Godofredo Dudong Matubang po. So sa kanya mga mahal sa buhay, condolence and enjoy sa buhay po kahit nawala na po ang ama, ang asawa ni Ate Ruby Matubang. Tuloy lang po ang buhay po natin. Sa mga apo, ayan, naging dalawin dito sa Manila Cemetery si Pinsan Dudong Matubang. Maraming salamat po sa ating lahat. Mabuhay and God bless po mga kaibigan. Mga kalingap, mula dito sa Lingap Headquarters, Kuya Val Santos Matubang, simpleng tao, ordinaryong vlogger na handang tumulong sa abot ng makakaya. VSM Kalingap Radio, VSM Kalingap Radio, Kalingap Radio, Balitaan. Kalingap Radio, Balitaan. VSM Kalingap Radio, maghahatid ng mga balita sa pagtulong at paglingap, bibigay ng tama at wastong impormasyon sa ating mga kalingap, maghahatid ng mga nagbabagang balita. VSM Kalingap Radio, Kalingap Radio, Balitaan. Kalingap Radio, Balitaan. VSM Kalingap Radio. At ngayon, narito na si Kuya Val Santos Matubang. VSM Kalingap Radio, Kalingap Radio, Balitaan. Kalingap Radio, Balitaan. VSM Kalingap Radio.